Sir, Pwede nang laklakin. Ang tamis. 5 beses hanggang ngayon. Wala, bagsak. Kaya hindi ko na tinuloy. 5 beses kang nag-take ng board for nursing. Yes po. Unfortunately, hindi pa rin. So siguro sir, talagang hindi ka tinawag dyan. Practicing organic farming medyo mahirap sa simula, pero unti-unti medyo nababawasan yung gastos hanggang sa halos wala na yung gastos. Sarap guys. Iba yung organic. Oo, sir. Parang kumakain lang tayo naman sana. Actually sir, medyo malayo sabi nila sa umpisa. Nursing grad po. Uy! Opo. Nursing grad! Tapos nung una nagtataka ako bakit napunta ako sa farming. Okay. Sabi ko sa medical field medyo malayo sabi ko. Pero ngayon ko lang na-realize na nasa health pa rin tayo Kasi Yun. practicing organic farming is mas okay kaysa kumakain tayo ng medicine. Pinili ko yung healthy options kaysa sa chemical. May nabasa kasi ako dati na yung kinakain nilang vegetables na walang chemicals, na-reverse yung sakit nila. What's up kabidyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Bachelor East, sa bayan po ng Natividad, sa lalawigan ng Pangasinan, na kung saan ating bibisitahin ng isang integrated farm. At the same time, ating alamin kung paano sila nagsimula at paano nabuo ang kanilang farm, at kikilalanin po natin ang may-ari dito. Let's go! Ay, hello sir, morning! Good morning Sir Art. Ayun, good morning. Sir, bago tayo magsimula, pakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo. Good morning po. I'm Richard Ribujio, owner po ng Arebs Integrated Eco Farm dito po sa Bachelor East, Natividad, Pangasinan. Uy, may talagang extra pa sa atin. Si Cloud po yan. Okay, may mga alaga ka rin na ano dito. Yes po. Isa po yan sa pinapasyalan ng mga turista dito. Yung mag-horseback riding sila. Yes. Yung ganun na team. Wow. Talagang integrated dito. No? Anyway, Yes po. no mga ka-video, no, nakita ko kasi itong farm nila is may mga organic sila mga tanim dito. Sir, bago tayo pumunta doon sa organic farm mo, alamin lang natin kailan ba nagsimula itong Arebs Integrated Eco Farm mo. Actually sir, we're practicing organic farming. Pero nagsimula ito 2019 officially. Tapos tinuloy-tuloy na namin. So, isa itong LSA ATI accredited. Yes. Tapos nagpapatraining po kami dito, pero more on organic farming po. Sir, when we say ATI accredited, ano ba yung usually na ginagawa nyo dito? Isa po kaming extension po ng Agricultural Training Institute. Kami po yung nagpapatraining sa mga farmers, kung ano po yung dapat maitulong sa kanila, kung ano yung best practices. Yes. Lalo na po dito sa farm na to. So, practicing organic farming medyo mahirap sa simula, pero unti-unti medyo nababawasan yung gastos hanggang sa halos wala na yung gastos. Yes, sir. Sir, when we say organic, no, madami tayong nakikita niyan. They're practicing organic agriculture, organic farming. Ano bang advantage nito, sir? Unang-una sir, tingnan po natin yung health aspects po ng farming. Sa chemical farming, pwede tayong magkasakit or maunti-unting yung mga chronic illnesses katulad ng cancer. Yes. So isa na 'yon sa investment natin. Kung mas healthy tayo, siguro doon pa lang panalo na tayo. Tapos sa organic farming kasi yung ginagawa natin nakakatulong sa environment. Yes. Lalo na sa mga communities, mga consumers. Kunyari, may choices sila. Doon ba sa may lason o sa walang lason? Ayun. Siyempre gusto natin sa walang lason. So parang sinasabi mo sir na when you say organic, mas healthy ito, mas kumbaga iwas tayo sa anumang sakit. Kasi yung, let's say yung mga gumagamit ng mga fertilizer, di ba, parang mas attributed ba yon sa mga nakukuha nating sakit ngayon? Siguro po. Lalo na po sa mga, siyempre, hindi natin maiwasan, nagpapakain minsan ng mga feeds na may mga hormones o mga antibiotics.
isa na yon sa iniiwasan natin. Okay. Dito sa farm po ninyo, mayroon kayong mga organic fertilizer. Yes po, kami na po ang gumagawa. Minsan kasi may mga nade-deploy dito na mga students, mga interns or OJTs. Yes. So sila yung tinuturoan namin gumawa ng mga organic concoctions. So yun na rin po ina-apply namin sa mga gulay namin dito. Strawberry. Nice, uy. May strawberry tayo. Hindi siya Wow. gulay pero andyan meron. Paano ka nakakapagpabuhay ng strawberry dito? Sir, trinay ko lang kasi mas maganda pag unique. Kumbaga, kasi nga ito is agri-farm tourism. Kung pumunta yung mga bisita natin dito, ano ba yung makikita nila? Yes, yes. Ano ba yung makikita nilang kakaiba na hindi nila nakikita as usual sa mga farm na Nabibisita nila. Lalo na dito mainit, sir. Yun, medyo sila, nagtataka bakit nabubuhay ba dito talaga. Oo nga eh. So yun ang gusto nating malaman later, no? Naku, curious lang ako, parang masyado kang health conscious. Ano ba yun, sir? Ano bang natapos natin? Ano bang graduate natin, sir? Ano bang background natin, sir? Actually, sir, medyo malayo sabi nila sa umpisa. Nursing grad po. Uy! Opo. Nursing grad! Tapos, nung una nagtataka ako bakit napunta ako sa farming. Okay. Sabi ko sa medical field medyo malayo sabi ko. Pero ngayon ko lang na-realize na nasa health pa rin tayo. Kasi Yun. practicing organic farming is mas okay kaysa kumakain tayo ng medicine. Tama, tama. Diba? I agree with you. Okay. Ngayon, ang kinakain natin is yung tinatanim natin na napaka-healthy. Nice. Walang added chemicals o yung lupa kasi natin, hindi natin in-sprayan ng pangdamo Yes. na sobrang napaka-bad sa health natin. Yes, sir. Sir, parang nagguluhan lang ako. Ang layo eh. Nursing graduate ka, tapos, nag-board ka na ba, sir? Yes po. 5 beses. Hanggang ngayon. Wala, bagsak. Kaya hindi ko na tinuloy. 5 beses kang nag-take ng board for nursing. Yes po. Unfortunately, hindi pa rin. So, siguro, sir, talagang hindi ka tinawag dyan. Yun nga po. Oh. Sir, paano mo na-discover yun na mag-start ka dito sa farming? Actually, sir, 2015, may business ako. Organic lechon business. Anong klaseng lechon yung manok? Baboy? Baboy, pig. Okay. Native pigs. Ngayon, ang nangyari sa sobrang siguro masipag, ganon. Puyat, pagod, linagnat ako. After nun, natuklasan ko sa puso. Rheumatic heart disease. Okay. Parang yun, siguro ito na yung time ko, sabi ko. Pero sabi ni Lord, baka meron ka pang kailangang tapusin. Okay. So yun po siguro, kaya nasa organic farming po tayo. Kasi pinili ko yung healthy options kesa sa chemical. Yun kasi yung isang nakita ko. May nabasa kasi ako dati na yung kinakain nilang vegetables na walang chemicals, na-reverse yung sakit nila. Nice. So parang doon na ako talagang nag-focus na eto na. Sir Richard, no, so you're saying talaga na mas ideal na kumain ng mga organic foods kaysa dun sa mga commercialized at the same time yung mga ginagamitan ng mga pestisidyo, mga fertilizers. Sir, kung may option siguro yung mga tao na pupunta sa palengke, kung yung may chemicals sa walang chemicals, baka lahat tayo doon na sa walang chemicals talaga. Siyempre sa health, natin, walang choice yung mga tao eh. Saan sila bibili ng naturally grown Yes, na mga gulay o prutas? Wala naman silang ibang option. So, yun na lang. Yes. Kesa, di ba? Yes, yes. I agree with Sir Richard. Ako'y na-amaze dito sa farm po ninyo. Parang napakalawak. Ilang hektarya ba itong integrated farm po ninyo? Ano lang to, sir? Nagsimula ito 6,000 square meter hanggang sa naging 4 hectares. Okay. Paano yun, sir? Unti-unti mong na-acquire? 2015, then 2017 hanggang sa 2021. Yun, paano mo na-acquire, sir? I mean, ano yan? Unti-unti, Ipon? sir. Ipon, pinag-ipunan, sir. Tapos, yun, naging sa atin na. Wow. Galing, no? So, parang isa sa mga nagpapatunay lang ng mga ka-video na pag masipag ka. With the help, syempre, ng parents. Yes. Oo. Siyempre masipag, tsaka may diskarte, ne? Makakakuha ka ng magandang biyaya, no? Katulad nito.
So itong sir, parang almost 4 hectares na ito. So parang ilang percent yung yung develop na kumbaga. And Maliit you need pa to to, sir. develop pa yung iba. Maliit pa to sir, nasa lang to, 1 hectare. So may 3 hectares ka pa na need to Oo. develop. Kasi ito lang, hindi siya, pero mapupunta natin mamaya yung ilang square meter lang naman yung Yes. organic garden natin. Try nyo mag-harvest mamaya. Alright, sige. So samahan niyo ako mga kabidyo, napunta tayo sa kanilang organic garden upang sa ngayon, makita natin yung kanilang mga organic na mga plants, iba't ibang mga organic na tinatanim po dito. Tara, let's go! Sarap guys. Ito ba yung organic? Oo sir. Parang kumakain na tayo naman sana. Unang-una, magbe-benefits yung health natin. Kikita tayo, mas marami tayong matutulungan tao. Di magtanim ka ng 1 million, di may 10 million ka kung 10 pesos isang million. 1 million daw magtanim ka ng ganito. 1 million na piraso, di mayroon kang 10 million kung 10 pesos each ng ganito. Galing. Galing ng computation ni sir. Pero Yaman matagal. na kayo. Sa spring onions pa lang.